Humihingi naman ng permiso ang dating Pangulong Noynoy Aquino para mabisita si Senator Leila de Lima. Ipinabati dito mismo ng dating Pangulo matapos ng isinagawang caucus ng Liberal Party kung saan siya ay tumatayong Chairman Emeritus. Sinabi ng dating Pangulo, nagpadala na siya ng sulat at naghihintay pa siya ng tugon kung bibigyan ng go signal para mabisita si de Lima. Nais kumustahin ng dating Pangulong Aquino si de Lima matapos itong maaresto noong Huwebes at dalhan ng tsokolate ang senadora. Sa eksklusibong video ng News 5, makikita ang pagdating ng mga tao sa loob ng PNP Custodial Center sa Campo Crame kung saan nakakulong si Senadora Leila de Lima. Kuha ito noong Miyerkules kasabay ng pagunita ng Ash Wednesday. Pasado alas 2 ng hapon naman kahapon, dumating sa PNP Custodial Center si dating Pangulong Noynoy Aquino. Dumiretso ito sa loob ng detention cell ni de Lima habang nakaantabay sa labas ang mga opisyal ng PNP. Pasado alas 4 na ng hapon nang lumabas si Pinoy sa selda ng senadora. Ilang minuto pang nag-usap ang dalawa bago sinamahan ni de Lima si Pinoy papunta sa gate. Doon niya kinamayan ang dating Pangulo bago ito tuluyang magpaalam noong Huwebes din. Nagpahatid ng sulat ang senadora sa kanyang mga mahal sa buhay. Dito sinabi niya na bagamat handa siya sa kanyang pinagdadaanan ngayon, hiling pa rin niya na manaig ang katotohanan at katarungan. Nasasaktan din daw siya para sa ibang biktima na maling paratang na ngayon ay nakakulong. Sa huli, pinayuhan niya ang mga kaanak na manatiling matatag. Ganito rin ang payo ni Vice President Leni Robredo, hindi lang kay de Lima, kundi sa kanyang mga kapartido sa Liberal Party. Kailangan lakasan pa din namin yung aming pagpalagay namin, kami sang-ayon sa pusiyan ng gobyerno, lalakasan pa rin kaya yung pagpunta kasi tingin namin mahalagang ilagay ito sa Senior Superintendent Jonardo Carlos said Aquino arrived at 1:45 in the afternoon and no members of the media were allowed by the PNP to get near the custodial center. De Lima surrendered to authorities last week, a day after a Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 Judge Juanita Gregorio issued a warrant of arrest against her in connection with the proliferation of illegal drugs in the New Bilibid prison. At parang lalo sa nangyari nga kay Leila, kaya pili ko dapat manindigan tayo dito sa pagtanggol ng mga karapatan natin lahat. Sir, can you tell us what are the contention? Sorry, what are Mr. President, I'm sorry, kailan po kayo dadala kay Senator de Lima? ang pagkaintindi ko nagpunta si VP Lenny kagabi, kailangan yata sumulat sa Director General ng PNP, may na permiso. So I hope yung para masabi yung sulat ko, matanggap na may Monday, ma-actionan right after that. Sir, can you tell us about the non-participation of President Duterte in the People Power ceremony yesterday? I'm not Martin Antanan and Nora Bella. I don't think I can comment. Sir, can you reaction about the mutant celebration of EDSA? It's kind of silent and simple to see. Well, again, sorry hindi ako spokesman ng mga organizer. Kaya I don't think I'm authorized to talk on that. Mr. President, sa tingin niyo po ba political persecution yung ginawa kay Senator de Lima? Well, marami lang, as a non-lawyer, marami kayo tatanong. Noong nasa DOJ pa lang, may hirit si Secretary de Lima ng question of jurisdiction. Sabi niya, ang happy nito tanggapan nito, sinabing guilty na ako, mga tauhan mo magtitingnan ako, meron ba talagang probable cause para mahirap naman natin makita walang bias. So, sa korte, pagkaintindi ko, nagtanong rin sila, hindi ba dapat sa ombudsman to? No? So, parang pagkaintindi ko, dapat yung, di ba mas logical, sasabihin ng West, nahukom, i-rule muna niya meron ba akong jurisdiction bago mag-issue ng warrant. Kasi yung warrant, sinabi na niya meron akong jurisdiction. So, logical lang, dismiss na muna yung petition ko, i-dismiss, tapos maglabas ng kakulang kautusan. So, hindi sinagot yun, diretso na tayo doon sa kautusan. Parang naalala ko lang yung isang sitwasyon dati, di ba? Meron tinatawag kasing tatapusin mo muna yung buong proseso. Ano ibig sabihin yan? Bago ka punta sa Court of Appeals, kailangan tapusin mo muna yung remedies available sa lower court. Eh, walang ruling. Hindi ka pwede mag-motion for reconsideration kung against sa'yo. Parang hindi mo pa natapos yung proseso sa lower court. Baka masabi ng higher court, hindi ka patapos. Hindi namin pwede pakinggan. So kawawa naman yung taong, paano mapapagtanggol yung karapatan mo nga doon? Sir, one of the biggest criticisms of President Duterte's government is his record of human rights, especially the ongoing war on drugs, yung more than 7,000 Filipinos killed. Police claim half of them vigilante groups. Can you tell us what you think about the... Yan yung question na yun, nandun na tayo sa parte na nangako ko 1 year.
Pero siguro hindi naman kalabisan na magkaroon ng konting bagay lang, no? Yung may mga namatay. Wala tayong death penalty. Walang proseso na magbibigay pahintulot sa pagpapatay. Yeah? So, hindi ba obligasyon ng gobyerno malaman lahat ng mga pumatay nito, mausig, dahil bawal yung pagpatay. President Aquino, President Duterte always say na, and his men always say na yung mga destabilization plot against Duterte is ang behind daw doon Liberal Party. Anong masasabi niyo doon, sir? Palagay ko, nag-ano kami. Ako personally, no? Inalok ko sa... What did he say, sir? At ang tanda kong isa sinabi niya sa akin, time to time raw, na papatawag niya ako para humingi ng payo. So, minsan na naman nung nangyari dun sa National Security Council meeting na imbita tayo, tayo, ulitin ko, no? Pabilis, harap mo yung lahat. No? Pare-pare tayo Pilipino, interest sa amin talagang mapuntahan ng Pilipino dapat nakalalagyan. At malayo-layo na nga naabot natin. President, pwede niya sinasabi kasi ang behind daw ng destabilization plot is Liberal Party. Hindi lang si Duterte, pati yung mga tao niya. Ano po masasabi niyo doon, President Aquino? Nag-aalo kami ng tulog tapos mag-disturb. Kumukuha naman niya tayo. Ulit, no? Aming pinakamataas na office na nakaupo ngayon hanggang tinanggal sa kabinete. Wala naman yata nagsabi hindi nakatulog. So, hindi lang salita. Kumilos rin yung mga kasama natin. Sir, are you seeing signs that you're returning to the regime of martial law, even without an official declaration? Basta, ulitin ko lang, no? Yung sinabi natin yung araw, hindi na ako papayag. No, yung karapatan, pare-pare natin dapat pagtanggol yan. Hindi natin pinagtanggol, wala magtatanggol para sa atin. Okay, last question. Sir, how do you compare the situation during the Sorry, ha? Sir, how do you compare the situation during the 70s when you were young to the situation now with the EJK, with all that's happening to the Repressive, increasingly repressive measures, basically. Ano kasi para pag impersonally, no? Yung parati narinig ako nagsalita ng beses kinukulti yung Cuba na writer si Satayana. No? Nagsabing, those who forget the past are condemned to repeat it. Yes, sir. So, yun ang problema mo ngayon. Dapat nga, kaya pagtipo natin dito, parang for a long time, celebration ang ginagawa natin. Ngayon medyo, mas may dagdag na kailangan gawin, maliban doon sa pagkunita at pag-alala, pero pati na rin yung siguro, paalala sa atin na, hindi tapos ang laban. Hindi tayo handa magtanggol ng ating mga kapatid. President, may pasensya na po. Pero si Duterte, sinabi niya na regarding mapasapan, he challenged you to come to him regarding the mapasapan. What would you like to tell? Pwede kong bigay na lang sa'yo ulit yung sinagot ko na dahil sinagot ko point by point. Yes, sir. And yung company, I think I have stated what I know of everything that transpired. I even clarified some of his recollections. Yes, sir. Were you invited this year? Yes, no, we received the invitation medyo later. Pero as in, baka the day before. Hindi po kayo mag-attend. After what happened to Laila, I felt like parang may disconnect. So, what did you do yesterday? When the government When I was watching the news at 6:30 or so. I had chance to listen to Secretary Aguirre talking about Senator De Lima's case and also about the purported rape. After that, I consulted some of my party mates to share that piece of information with them. We had a meeting in the afternoon also. I did also a lot of studies on various cases that have been proffered my way. Sir, mensahe niyo sa Filipino people? Well, 31 years ago, yung meron na tayong henerasyon na bago hindi naranasan yung sitwasyon kaya na kailangan tayong magkaroon ng EDSA. No? At ulitin ko lang ako, nakalimot, lumipas, ay takdang uulitin pagkakamali. Okay. Sana mo mangyari. Thank you. Nasa kamay na ng Department of Justice ang ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC hinggil sa mga bank account na iniuugnay kay Senadora Laila de Lima na naglalaman umano ng pera mula sa kalakalan ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Ayon sa DOJ, kinokonsidera nilang ipa-freeze ang mga naturang bank account dahil maaari umano itong magamit bilang ebidensya laban kay de Lima. Samantala, itinanggi ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II na pinwersa nila si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino na magsalita laban sa Senadora. Narito ang ulat.
Hawak na ng Department of Justice o DOJ at ng National Bureau of Investigation o NBI ang report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ukol sa mga bank account na di umano'y pinaglagyan ng pera ni Senadora Laila de Lima mula sa kalakalan ng iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, aabot sa 20 bank account ang nakapangalan sa mga individual na malapit umano kay de Lima ang binuksan ng AMLAC. Marami pa raw bank account ang sunod na patitingnan nila sa AMLAC. Makikita mo lang doon yung, halimbawa, the name of an individual or the account name, ito ang mga transactions doon sa account name na yun or sa account ng individual na yun. Halimbawa, sinasabi doon, mayroong deposit amounting to almost 500 million. Yan ang maaaring nakalagay doon. At saka ilang beses na nagtransaksyon, ilang beses nag-deposit. Kinokonsidera ngayon ng DOJ na ipa-freeze ang mga bank account. Ani Aguirre, magagamit ang mga ito bilang ebidensya laban kay de Lima tulad ng testimonya ng mga tumestigong high-profile inmates sa nakaraang pagdinig ng Kamara sa kanilang paghahain ng kaso na pangungunahan na ng NBI. Itinanggi naman ni de Lima na may mga dummy account siya. Samantala, sinisika pa rin ng DOJ na makuwang witness ang inmate na si JB Sebastian. Pinabulaanan naman ni Aguirre na pinuwersa nito si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino para magsalita laban kay de Lima. Sinabi na rin ni Marcelino na hindi siya pinilit para gawin ito. Naghain sa Manila Regional Trial Court Branch 17 si Marcelino kasama si Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta ng mosyon para suspendihin ang arrest warrant at ibasura ang binuhay na drug case laban sa kanya. Dito tinanong siya ng media kung tetestigo nga ba siya laban kay de Lima at ito ang kanyang isinagot. I will tell the truth kung saan man forum ako iharap. I will tell the truth.